Mga sangkay, pag-usapan po natin itong ngayong nangyayari po doon sa Brazil na until now ay hindi pa rin po talaga matapos. Talagang kalunos-lunos ito mga sangkay na kaganapan doon. But anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page, okay? So ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong, ewan ko ba bakit hindi pa rin po ito matapos-tapos ngayon. Ilang araw na po, simula po nung una nating ibinalita itong nagaganap po doon sa Brazil. Ito po ay nagkaroon mga sangkay ng isang matinding pagbaha doon. At ngayon, ewan ko bakit ito pa rin po ang laban ng mga balita mga sangkay. At sa totoo lang, hindi ko nga po ito pinapansin. Kahit nakikita ko po mga sangkay na may mga nagbabalita. Pero ngayon, binalita po dito sa Pilipinas, local media mga sangkay. Ito, panoorin po natin. Daan-daan ang nasawi sa kaliwat kanang baha sa Brazil, Afghanistan at Indonesia. Bukod sa problema sa supply ng pagkain at tubig, may naitala pang insidente ng mga nakawan. Okay. So ang balitang ito, hindi lang sa Brazil nagaganap. Maging sa iba pang mga bansa, mga sangkay, itong mga ganitong klaseng grabing sakuna, sabay-sabay po na nangyayari. No? At sabi ko nga mga sangkay, ito po ay bahagi ng climate change, kaya po ito nangyayari sa ating planeta. And I hope na lahat po tayo ay maging bukas na. Buksan po natin ang ating mga mata na nakikita naman po natin, nararamdaman po natin yung grabing init ngayon mga sangkay, dahil po yan sa climate change. Lahat ng yan sa Frontline News Abroad ni Maricel Halili. Ganito na kalawak ang pinsala ng baha sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Okay, so makikita nyo naman dito mga sangkay kung gaano katindi ang pinsala na ito. Yan po sa Brazil. So up to now pala, no, hindi pa rin po natatapos itong grabing hagupit mga sangkay ng pagbaha doon sa Brazil. Sabi nga po nila mga sangkay, parang unang beses po ito nangyari sa kanilang bansa. Sul sa Brazil. Dahil pahirapan ang paghahatid ng tulong sa mga nasa lanta, gumamit na ng eroplano ang mga otoridad para ilaglag ang mga ayuda. Biruin nyo yan mga sangkay. Maging yung rescue operation ay hindi po ganun kadali. So, ang ginagawa na lamang po nila, mga sangkay, para makatulong po sa pagkain, kung ano pa. Naguhulog na lamang po ng pagkain mula po sa naka-box. Mula po sa eroplano at tinahagis na lamang po sa mga lugar na nasabing pinag-uumpukan na maraming tao, mga sangkay. Kasi marami po ito eh. Nakaraang linggo pa po ito, ibinalita mga sangkay. Akala ko nga, kaya nga hindi ko binabalita dito kasi iniisip ko, mga nakapangalawa o pangatlo na po ata tayong balita tungkol po sa Brazil. Iniisip ko na baka matatapos na rin kasi ilang araw na eh. Pero until now pala, hindi pa rin. So ano ba ang nangyayari? Bakit tuloy-tuloy naman po itong talagang grabing ganap doon dahil po sa mga pagbaha? Labis pa rin ang panlulumo ng ilang residente. Halos wala na silang mapakinabangan sa mga gamit na balot ng putik dahil sa baha. Ang wala ng buhay na baboy na ito na iwang nakasabit sa isang puno. Grabe, no? Kung nalitsyon na lang yan, di ba? Hindi, biro lang mga sangkay. Pero, hindi ko, nakaraan pa to eh. Nakaraan pa po natin pinag-uusapan itong patungkol sa Brazil. Pero, palala po yung sitwasyon. Na kung gaano kataas ang inabot ng baha. Sa huling tala, umabot na sa 143 ang nasawi sa matinding baha sa Brazil. Mayat-maya naman ang pagroronda ng mga pulis lalo't ilang insidente ng nakawan ang naiulat. Sa kabila niyan, may ilang piniling tumulong sa rescue operations tulad ng mga atletang ito. Aabot naman sa 2,000 ang mga nasagip na aso at dinala sa animal shelter. Ang ilan sa kanila, nakasama ng muli ang kanilang mga pamilya. So yun po yung sa Brazil. Eto naman mga sangkay sa Afghanistan, na ibinalita ko rin po ito, napag-usapan po natin ito nakaraang araw mga sangkay. At ito,
ibinalita na rin po dito sa media natin, dito sa ating bansa. Sa Afghanistan, nakunan sa video ang pagragasa ng baha kasunod ng malakas na ulan. 12 ng pamilya ang stranded dahil dyan. Grabe. Ang ilang bahay nga, pinasok ng baha kaya nabalot sa putik ang kanilang mga gamit. Dagdag pa sa problema ang kawalan ng supply ng tubig at pagkain. Okay, yan po yung problema mga sangkay kapag may mga sakunang ganito. Unang tatamaan po talaga yung pagkain. 'Di ba? Kaya nga po, ang problema sa pagkain ay lalo pong lalala sa pagtagal po ng panahon. Kung magpapatuloy po itong tinatawag na climate change, naku po, masyado pong magiging masalimuot ang panahon natin dahil po dito sa problema natin sa pagbabago ng klima. Na ngayon, ramdam na po ng iba't ibang mga bansa. Minamadali naman na raw ng pamahalaan ang paghahatid ng tulong. Sa pinakahuling datos, aabot na sa higit 150 ang patay. Grabe. Sa Afghanistan po yan magkaiba po sa Brazil. Pero ganito rin po ang ganap doon mga sangkay. Halos kaparehas din po. Pero ayon sa World Food Program, posibleng dumoble ang bilang na yan. Naku po, yan ang bad news mga sangkay. Pwede pang dumoble. Habang sa Indonesia, Ito, Indonesia naman mga sangkay, kaparehas din po ng ewan ko ba ano nangyayari sa ating, well, may climate change, pero parang, di ba parang nagugulat pa rin po tayo mga sangkay na nagaya na ito sunod-sunod. nalubog din sa baha ang ilang gusali at bahay kasunod ng malakas na ulan sa probinsya ng West Sumatra. May mga naitalaring landslides na sumira sa ilang tulay. Dahil balot pa rin sa makapal na putik ang ilang bahay, pansamantalang nasa evacuation center ang ilang residente. Ito na po yun mga sangkay. Sabi pa nga po ng isang vlog patungkol po sa climate change. We have to adapt, okay? Kailangan po natin ma-adapt ang kung anumang shape ng atake nitong climate change ngayon. Kung anong klima mayroon po tayo ngayon, kung halimbawa na lamang po sa init ng panahon o di kaya sobrang mga pag-ulan, kailangan po natin ma-adapt lalong-lalo na pagdating po sa agrikultura. Kasi possible mga sangkay na maubos po yung pagkain o kaya magkulang ng malala ang supply ng pagkain sa buong mundo dulot po nitong climate change. Biruin nyo itong El Nino mga sangkay na syempre meron pong climate change, pinalakas po yan lalo. Biruin nyo mga sangkay, ang pinsala, ilang bilyon, El Nino po yun. At ayon po sa report mga sangkay, mas malakas po ang pinsala na magaganap kapag pumasok na rin po ang tag-ulan, itong La Nina. Kung kaya't mga sangkay, kailangan po talaga ma-adapt yan na tayo mismong mga tao makapag-adjust. Paano tayo mabubuhay, magsusurvive mga sangkay sa kabila po ng ganitong pangyayari. Hindi bababa sa 31 ang patay habang 15 pa ang pinaghahanap. Nagbabalita mula sa... Grabe, no? Yan po ang kaganapan ngayon sa ating mundo mga sangkay na hindi na po natin maidi-deny na tayo ay umaharap po ngayon sa isang malaking isang pambihirang yugto ng panahon dahil po mayroon tayong problema ngayon sa ating planeta which is ito po ay number one problem. Hindi po yung gera or banta ng digmaan ng malaking problema ngayon ng buong mundo kundi itong climate change. Kaya nga po sana yung world leaders ay makialam na po dito. Biruin nyo ang deadline lamang po sa atin until 2030 lamang. Pag tumungtong na daw po ang 2030 ayon po sa mga eksperto, ang mga bagyo ay magiging normal na ang sobrang lakas. Magiging normal na rin po ang pagiging tripling init na panahon. Magiging normal na lang din po yung malalakas na pagbaha. So, maliban dyan mga sangkay, marami pong mga bayan o mga lungsod o mga syudad sa mga bansa ang lulubog sa tubig dahil nga po sa pagtaas ng sea water level. And yan po ay nakakatakot mga sangkay kung iisipin, no? So ano po ang inyong komento tungkol po dito sa nangyayari po sa Brazil, Indonesia, Afghanistan? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now I invite you guys
Please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ayan po. Sa baba ng video na to makikita nyo pong subscribe, click ang bell at i-click nyo po yung all. Kaya makikita nyo rin naman po yan mga Sangkay sa screen. Okay, so ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.